Kung minsan, kahit gaano ka kagaling, nawawala ang tiwala mo sa sarili. Parang may boses sa loob ng utak mo na laging nagsasabing, hindi mo kaya. Pero ang totoo, may mga paraan para unti-unting buuin at palakasin ang confidence mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 practical na tips na pwede mong simulan kahit ngayon. Number 1. Alagaan ang itsura mo. Alam mo, hindi ito tungkol sa pagiging sobrang gwapo o sobrang maganda. Ang punto rito, kapag maayos at malinis ang itsura mo, mas nagiging magaan ang pakiramdam mo sa sarili mo. Halimbawa, isipin mo yung araw na nagbihis ka ng maayos. Nagsuot ka ng damit na komportable pero presentable. Inayos mo ang buhok mo at naglagay ka ng konting pabango. Hindi ba parang iba ang lakas ng loob mo kumpara sa mga araw na basta ka lang lumabas ng bahay na hindi nag-ayos? Parang may invisible boost sa sarili mo. Kahit simpleng lakad lang sa tindahan, may confidence ka na mas maayos kang nakikipag-usap sa cashier o sa kapitbahay. Ang energy mo, kahit hindi halata sa iba, nararamdaman mo sa sarili mo. Parang may maliit na crown na nakalagay sa ulo mo. Minsan kasi, iniisip natin na hindi naman mahalaga ang itsura basta mabait ako. Totoo naman, pero sa realidad ng araw-araw ng pakikisalamuha, malaki ang epekto ng unang tingin ng tao sa'yo. At higit doon, malaki ang epekto ng itsura mo sa mismong pakiramdam mo. Kapag alam mong inalagaan mo ang sarili mo, mas confident ka makipag-usap, mas relaxed ka pumasok sa trabaho, at mas madali mong maipapakita ang totoong galing mo. At hindi lang sa pakikisalamuha, pati sa mental state mo, may epekto. Kapag alam mong presentable ka, parang nagsiset ka ng positive mindset bago ka palang magsimula ng araw. Mas madaling mag-isip ng malinaw, mas madali kang maging proactive sa mga challenges, at maiiwasan ang stress na dulot ng feeling na hindi ko kaya ngayon. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mo ng mamahaling damit o branded na gamit. Simple lang, malinis na katawan, maayos na buhok, damit na akma sa okasyon, at pagiging presentable. Kahit simpleng t-shirt lang yan, basta malinis at planchado, malaking bagay na. Ang pinakamahalaga, comfort mo rin sa sarili mo. Kapag komportable ka sa suot mo, mas natural ang kilos mo, mas relaxed ang aura mo, at mas madali kang mag-smile o makipag-usap sa iba. Parang inner peace na lumalabas sa physical form mo. At alam mo, nakakatulong din ito sa pakiramdam mo mismo sa araw-araw. Kapag tingin mo sa salamin at nakikita mo ang sarili mo na presentable, may subtle boost agad sa mood at energy mo. Parang sinasabi ng katawan mo sa utak mo, okay, kaya natin to ngayon. Kaya hindi lang sa ibang tao ito epektibo, kundi para sa'yo rin. At habang nagiging habit mo ang pag-aalaga sa sarili, nagkakaroon ka rin ng sense of pride at self-respect. Hindi mo na lang iniisip kung paano ka titingnan ng iba, kundi kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. At yun ang core ng tunay na confidence. Tandaan mo, kung paano mo inalagaan ang sarili mo sa labas, madalas ay refleksyon din kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo sa loob. Number 2, harapin mo ang mga maliliit na takot. Alam mo, madalas nawawala ang confidence natin kasi masyado tayong natatakot sa mga sitwasyong hindi pa nga nangyayari. Yung simpleng pagtaas ng kamay para magtanong sa klase o yung pagsabi ng opinyon sa meeting, minsan parang malaking bundok na agad. Pero ang sikreto para mabuo ang tiwala sa sarili, harapin mo muna yung maliliit na takot bago mo harapin yung malalaking challenge. Kapag na-practice mo ang maliit, nagiging natural na lang ang malaking hakbang. Parang pag-aaral ng swimming, hindi ka agad magpapalutang sa gitna ng pool. Uumpisahan mo sa mababaw at habang natututo, unti-unti mong nai-enjoy at natutunan ang tamang galaw. Ganun din sa confidence. Habang lumalampas ka sa maliliit na takot, mas nagiging handa at mas kampante ka sa mas mahirap na sitwasyon. Isipin mo ganito, kung gusto mong tumakbo ng marathon, hindi ka agad tatakbo ng 42 kilometers. Mag-uumpisa ka muna sa 1 kilometro, tapos 2, hanggang sa kaya mo na ang mas mahaba. Ganun din sa confidence, step by step. Halimbawa, kung nahihiya kang makipag-usap sa tao, magsimula ka muna sa cashier sa tindahan. Ngitian mo siya, magtanong ka ng maayos, at doon mo masasanay ang sarili mo.
Kung kinakabahan kang magsalita sa harap ng maraming tao, praktisin mo muna sa maliit na grupo, sa mga kaibigan mo o sa kapamilya. Sa ganitong paraan, unti-unti mong natutulungan ang utak mo na masanay at huwag mag-overreact sa kaba. Habang ginagawa mo ito, napapansin mo rin yung subtle changes sa sarili mo. Mas mabilis mong nare-recognize ang mga trigger ng kaba, mas natututo kang i-manage ang emosyon mo, at mas nagiging malinaw ang focus mo sa ginagawa mo. Parang training ng utak mo para maging kalmado at composed kahit stressful ang sitwasyon. Ang maganda rito, bawat maliit na takot na nalalampasan mo ay nagiging proof na kaya mo pala. At kapag dumating na yung mas malalaking hamon sa buhay, mas buo na ang tiwala mo kasi nasanay ka na. At alam mo, habang paulit-ulit mong hinaharap ang maliliit na takot, nagkakaroon ka rin ng sense of control sa sarili mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko ito, kaya ko ring harapin ang susunod. Nakakatulong ito para sa long-term confidence mo kasi hindi ka na basta-basta natatakot sa unknown. At isa pa, habang natututo kang harapin ang maliliit na takot, mas nagiging aware ka rin sa sarili mong strengths. Nakikita mo kung saan ka mahusay, saan ka nag-e-excel sa maliit na paraan, at ginagamit mo yon bilang stepping stone para sa mas malaking challenges. Ang confidence mo ay unti-unting nabubuo sa kombinasyon ng practice at self-awareness. Tandaan mo, ang confidence hindi yan bigla ang dumadating. Hindi siya parang switch na bukas-sarado lang. Ang confidence ay parang muscle. Kailangan mong i-train at nagsisimula ito sa maliliit na hakbang. Number 3, mag-practice ka sa salamin. Alam mo ba na isa sa pinaka-epektibong paraan para buuin ang confidence mo ay yung simpleng pagharap mo sa salamin? Oo, parang nakakatawa pakinggan, pero sobrang laki ng epekto nito. Bakit? Kasi doon mo unang nakikita kung paano ka kumikilos, paano ka nagsasalita, at kung ano yung aura na lumalabas sa'yo bago ka pa humarap sa ibang tao. Kapag nakikita mo ang sarili mo sa salamin, nagkakaroon ka ng instant feedback. Nakikita mo agad kung ang postura mo ba ay confident, relaxed, o parang tense. Nakikita mo rin kung paano lumalabas ang emosyon sa mukha mo, kung seryoso ba, masaya, o kaba. At habang ginagawa mo ito, unti-unti mong natututunan kung paano ipakita ang best version ng sarili mo sa kahit sino. Nakakatulong ito para maging aware ka sa tono ng boses mo. Kapag naririnig mo kung paano ka nagsasalita, pwede mong ayusin ang volume, speed, at intonation mo. Parang mini rehearsal para sa utak mo, para sa araw ng actual performance. Mas confident ka at mas comfortable sa sarili mo. Malaking tulong din ang eye contact sa salamin. Kapag nasanay kang tumingin ng diretso sa sarili mong mata, mas madali ka rin makikipag-eye contact sa ibang tao. At tandaan mo, ang eye contact ay isa sa pinakamalaking signs ng confidence. Sa umpisa, baka medyo awkward, baka matawa ka pa sa sarili mo. Pero isipin mo na lang, mas okay nang magkamali sa harap ng salamin kaysa sa harap ng ibang tao. At habang paulit-ulit mo itong ginagawa, unti-unti mong mararamdaman na mas madali at mas natural na lang humarap sa kahit sino. Number 4, mag-focus ka sa strengths mo. Madalas, kapag iniisip natin ang sarili natin, ang unang pumapasok sa isip ay yung mga pagkukulang natin. Hindi ako magaling magsalita, mahina ako sa math, hindi ako kasing galing ng iba, at dahil dito, bumabagsak ang confidence natin. Pero kung tutuusin, lahat ng tao may kanya-kanyang lakas, at doon ka dapat mag-focus. Kapag palagi kang nakatingin sa kahinaan mo, parang nakatali ka sa sarili mong limitasyon. Pero kapag nakatingin ka sa strengths mo, parang binubuksan mo ang pinto ng opportunities. Mas nagiging malinaw kung saan ka pwedeng mag-excel at kung paano ka makakagawa ng impact sa paligid mo. Halimbawa, isipin mo yung cellphone mo. Kahit gaano kaganda, may limitasyon pa rin yan. Yung camera, pwedeng sobrang linaw, pero baka mahina ang battery. Yung isa naman, baka sobrang tibay ng battery, pero average lang ang camera. Pero kahit ganon, ginagamit pa rin ng tao yung phone kasi may purpose siya. Ganon din tayo. Hindi kailangang magaling ka sa lahat, pero may isang bagay o ilang bagay na talagang strength mo. At doon ka dapat magsimula. Kung magaling ka sa pakikipag-usap sa tao, gamitin mo yon para mag-network at magtayo ng relationships. Kung magaling ka sa pagsusulat,
Gamitin mo yon para mag-express at magbigay ng inspirasyon. Kung magaling ka sa pagiging organized, baka yun ang edge mo para maging mahusay na leader o planner. Ang point ko dito, kapag binibigyan mo ng pansin ang lakas mo, mas madali kang mag-shine at mas mabilis tumataas ang confidence mo. At habang ginagamit mo ang strengths mo, mas lalo mong nare-realize na may unique value ka. Hindi kailangan kasing perfect ng iba. Ang mahalaga, nakikita mo ang contribution mo at nararamdaman mo ang achievement sa maliit o malaking paraan. At habang mas napapansin mo ang strengths mo, mas nagiging malinaw sa'yo kung saan ka pwedeng mag-focus at mag-invest ng energy. Parang spotlight sa stage, kung saan mo itinutok ang liwanag, doon mas makikita ang ganda at effect mo. Isipin mo rin, kapag palagi mong nakikita ang sarili mo sa lente ng kahinaan, lagi kang mauubusan ng gana. Pero kapag iniikot mo ang perspective at iniisip mong ito yung kaya kong gawin at dito ako magaling, bigla kang magkakaroon ng energy at motivation. Doon magsisimula ang kumpiyansa. Kapag nagagawa mo itong shift sa mindset, mas nagiging empowered ka sa sarili mong choices. Mas madali kang gumawa ng decisions at mas matapang ka sa pag-take ng risks kasi alam mo kung saan ka matibay at saan ka pwedeng magsimula. Hindi ibig sabihin ito na hindi mo na dapat i-improve ang weaknesses mo. Siyempre, kailangan pa rin. Pero imbis na doon ka lang mag-focus, gawin mong foundation yung strengths mo. Parang building, hindi mo pwedeng itayo sa mahina at sirang pundasyon. Dapat sa matibay. At ang matibay mong pundasyon ay yung strengths mo. Tandaan, hindi lahat ng tao magaling sa parehong bagay at hindi mo kailangan maging best sa lahat. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka magaling at doon mo pinapalakas ang sarili mo. Doon din mabubuo ang tiwala mo. Number 5, maghanda ka palagi. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ang confidence ng isang tao ay yung pakiramdam na baka hindi ko kayanin. At madalas, hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka handa. Parang papasok ka sa exam na wala kang review. Kahit gaano ka pa katalino, kabado ka pa rin kasi alam mong kulang ang preparation mo. Ang hindi mo nakikita, kapag hindi ka handa, lumalaki ang imahinasyon mo ng posibleng mangyari. Kaya kahit simple lang ang task, nagmumukha itong malaking hamon. Pero kapag handa ka, nagiging malinaw at kontrolado ang situation at mas nababawasan ang unnecessary stress at anxiety. Kapag handa ka, iba ang lakas ng loob mo. Halimbawa, may presentation ka sa trabaho. Kung biglaan kang aakyat ng walang practice, siguradong kakabahan ka. May stutter ka at baka mawala ka sa flow ng sinasabi mo. Pero kung ilang beses mong na-rehearse, na-check mo na yung slides mo at alam mong gamay mo yung topic, kahit kinakabahan ka, kontrolado mo pa rin. Yung kaba, nagiging excitement na lang, hindi paralyzing fear. At habang practice ka na, natututo ka rin maging flexible. Kung may hindi inaasahang tanong o technical glitch, mas kaya mong mag-adjust kasi alam mo ang basics at structure ng ginagawa mo. Parang safety net na nagbibigay ng confidence kahit may unexpected challenges. Ganito rin sa simpleng bagay. Kung may meeting ka, maglaan ka ng kahit 10 minutes para basahin ang agenda. Kung may job interview ka, research ka muna tungkol sa company. Kung may date ka, isipin mo na agad kung anong pag-uusapan ninyo para hindi ka mauubusan ng topic. Maliit na paghahanda lang, pero sobrang laki ng epekto. Ang totoo, hindi naman mawawala ang kaba agad-agad. Kahit ang mga sikat na speaker o performer, kinakabahan pa rin bago sila lumabas sa stage. Pero ang kaibahan, hindi sila. Handa sila. Kaya kahit may kaba, kaya nilang ituloy dahil alam nilang pinaghirapan nilang maghanda. Para itong payong sa panahon ng tag-ulan. Hindi mo makukontrol kung uulan o hindi. Pero kung may dala kang payong, panatag ka. Ganun din sa buhay. Hindi mo makukontrol lahat ng sitwasyon. Pero kung palagi kang handa, mas matibay ang confidence mo na harapin ito. At isa pa, habang nasasanay kang maghanda, nagkakaroon ka rin ng sense of discipline at responsibility sa sarili mo. Nakikita mo na ang effort mo ay may direct impact sa resulta at natututo kang i-prioritize ang oras at resources mo para sa mas epektibong outcome. Ito ay hindi lang nagpapalakas ng confidence, kundi nagpapalago rin ng self-respect at maturity. At ang pinakamaganda dito, habang nasasanay kang maghanda sa maliliit na bagay, nagkakaroon ka rin ng habit na proactive. Hindi ka na lang basta aasa sa swerte o pagkakataon,
kundi alam mo na may control ka sa outcome mo at yun ang tunay na boost sa confidence mo. Kaya kung gusto mong tumaas ang tiwala mo sa sarili, huwag mong hintayin na sa mismong moment ka lang mag-iisip. Gumawa ka ng habit na maghanda ka palagi kahit sa maliliit na bagay dahil ang confidence, hindi yan magic. Resulta yan ng consistent preparation. Number 6, limitahan ang pag-compare sa iba. Isa sa pinakamabilis na killer ng confidence ay ang pagkukumpara ng sarili mo sa iba. Aminin natin, lahat tayo guilty dito. Minsan, simpleng scroll lang sa social media. Nakikita mo yung kaibigan mo, may bagong kotse, bagong cellphone, o nakapunta sa ibang bansa. Bigla mong maiisip, bakit siya ang layo na nang narating? Ako nandito pa rin. At doon nagsisimula yung self-doubt. Ang problema, ang social media ay parang highlight reel lang ng buhay ng iba. Nakikita mo yung magagandang bahagi, pero hindi mo nakikita yung effort, yung failures o struggles na pinagdadaanan nila sa likod ng camera. Kaya kapag ikinukumpara mo ang sarili mo sa pinapakita ng iba, natural lang na mabawasan ang confidence mo. Pero tandaan mo, hindi mo nakikita ang buong kwento ng tao sa social media. Nakikita mo lang yung highlights nila, hindi yung struggles, hindi yung failures at sacrifices na dinaanan nila bago makarating doon. Kung ikukumpara mo ang behind the scenes mo sa best scenes ng iba, talo ka talaga. Halimbawa, isipin mo na lang ang isang marathon. May mga runners na mabilis, may mabagal, may nahihinto para magpahinga. Pero ang mahalaga, lahat sila tumatakbo sa kanya-kanyang pace. Hindi porket may nauna, ibig sabihin wala nang halaga ang pagtakbo mo. Pare-pareho kayong may goal, pero kanya-kanya kayo ng proseso. Ganon din sa buhay. Kung may kakilala kang mabilis umangat sa career, huwag agad isipin na kulang ka. Baka sa sarili mong journey, may timing at proseso ka na kailangang sundin. Ang mahalaga, tumuto ka sa progreso mo at huwag kang masyadong maapektuhan ng comparison sa ibang tao. Kapag sobrang focus ka sa comparison, hindi mo na nakikita ang sarili mong progreso. Nakakalimutan mong i-celebrate yung maliliit na achievements mo. Halimbawa, baka iniisip mo, hindi ako kasing galing mag-English gaya niya. Pero kung titignan mo, dati nga hindi ka marunong magsalita ng dire-diretso. Tapos ngayon kaya mo na. Progress yon. At isipin mo, bawat tao may kanya-kanyang timing. Ang pinakamagaling na benchmark mo ay ang sarili mo kahapon, hindi yung ibang tao. Kapag natutunan mong i-celebrate ang sarili mong milestones, mas madali kang maging proud sa sarili mo at mas lalago ang confidence mo. Kapag araw-araw mong pinapansin ang maliliit na wins mo at achievements mo, nagkakaroon ka ng momentum. Parang domino effect. Ang bawat maliit na tagumpay ay nagbibigay ng fuel para sa susunod at mas lumalakas ang loob mo sa bawat hakbang. Ang tunay na kalaban mo ay hindi yung ibang tao, kundi yung dating sarili mo. Kung mas magaling ka ngayon kaysa kahapon, panalo ka na. Confidence grows kapag natututo kang i-appreciate ang sariling journey mo, imbis na ibase ang halaga mo sa ibang tao. Kaya ang magandang mindset, imbis na mainggit o ma-frustrate, gawin mong inspirasyon ang nakikita mo. Pero wag mong gawing sukatan ng worth mo. Dahil at the end of the day, iba-iba ang timing natin. At hindi ibig sabihin na late ka ay hindi ka na makakarating. Tandaan, ang pag-unlad mo ay hindi karera laban sa iba, kundi laban sa dating sarili mo. Kapag nakapokus ka sa sariling progress, mas stable at matibay ang confidence mo at mas enjoy mo rin ang journey mo sa buhay. Number 7, iwasan mo ang negative self-talk. Kung may isang boses na laging sumisira ng confidence mo, madalas hindi ito galing sa ibang tao, kundi galing mismo sa loob ng utak mo. Ito yung tinatawag na negative self-talk, yung mga salitang binabato mo sa sarili mo gaya ng, ang bobo ko talaga. Palagi na lang akong palpak. Hindi ko kaya to. At ang masama, kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo ang mga ito, nagsisimula kang maniwala na totoo sila. Isipin mo, kung may kaibigan ka na laging sinasabihan ng wala kang kwenta, hindi ka magtatagumpay, siguradong mawawala rin ang tiwala niya sa sarili. Pero bakit natin ginagawa yun sa sarili natin? Kung ayaw mong gawin sa iba, huwag mo rin gawin sa sarili mo. Natural na magkamali. Natural na kabahan. Natural na hindi palaging perfect ang performance. Pero hindi ibig sabihin nito na bobo ka o mahina ka. Ang negative self-talk
ay parang maliit na crack sa salamin. Kapag pinabayaan mo, lalaki ng lalaki hanggang sa tuluyan itong mabasag. Ang kailangan mong gawin ay palitan ang boses na yon ng mas positibo at totoo. Halimbawa, imbis na sabihin mong, ang bobo ko, mali na naman ako. Subukan mong sabihin, okay lang, nagkamali ako, pero natututo ako. Kapag nasanay kang kausapin ang sarili mo ng may kindness, mas magiging matatag ang confidence mo. Maaari mo rin gawin itong exercise. Tuwing may negative thought na lalabas, isulat mo sa papel at palitan ng positive version. Halimbawa, hindi ko kaya. Gawin mong, subukan ko muna at matututo ako sa experience. Sa ganitong paraan, mas nagiging conscious ka sa words na ginagamit mo sa sarili mo. At unti-unti, natututo kang maging kaibigan ng sarili mo. Parang planting seeds. Kung palagi mong tinataniman ng negative words ang isip mo, ang aanihin mo ay doubt at takot. Pero kung palagi mong tinataniman ng affirmations tulad ng, kaya ko to, may halaga ako, unti-unti akong nagiging mas magaling, mas uusbong ang tiwala mo sa sarili. Tandaan, ikaw ang pinakaunang kaibigan ng sarili mo. Kung hindi ka magiging kakampi ng sarili mo, mahihirapan kang maniwala na kaya mo. Kaya starting today, bantayan mo ang mga salitang lumalabas sa isip mo. Dahil minsan, isang simpleng shift mula sa hindi ko kaya papuntang subukan ko muna ang susi para mabuo ang confidence mo. Number 8, matuto kang tumanggap ng compliments. Napansin mo ba na kapag may taong pumupuri sa atin, madalas instinct natin ay i-dismiss o baliwalain? Halimbawa, may nagsabi sa'yo, ang ganda ng presentation mo kanina. Ang sagot mo bigla, ay hindi, tsamba lang yun. O kaya naman kapag may nagsabi, bagay sa'yo ang suot mo, sasagot ka ng, luma na to eh. Sa unang tingin, parang simpleng pagpapakumbaba lang. Pero ang totoo, kapag paulit-ulit mong tinatanggihan ng compliments, subconsciously, sinasabi mo rin sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat mapuri. At doon unti-unting nababawasan ang confidence mo. Ang pagtanggap ng compliments ay hindi kayabangan. Isa itong uri ng respeto. Hindi lang sa taong nagbigay ng papuri, kundi pati sa sarili mo. Kasi kapag may taong nag-appreciate sa'yo, ibig sabihin, may nakita siyang maganda o magaling sa ginawa mo. Kapag tinanggihan mo yon, para mo na ring minamaliit ang sincerity nila. Isipin mo ganito, kung may nagbigay sa'yo ng regalo, tatanggihan mo ba agad at sasabihin, ay wag na, hindi ako deserving? Siyempre hindi, kasi alam mong pinaghirapan nila yon at galing sa puso. Ganon din ang compliments, regalo yan ng ibang tao sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ng may simpleng salamat. Pwede mo ring subukan na dagdagan ng personal affirmation pagkatapos. Halimbawa, salamat, na-appreciate ko yan. Natutuwa ako na nakagawa ko ng bagay na maganda. Parang mini celebration sa sarili, hindi kayabangan, kundi pag-recognize sa sarili mong worth. At alam mo ba, kapag natuto kang tumanggap ng compliments, mas madali mong mararamdaman ang halaga mo. Imbis na puro negative self-talk ang lumalabas sa isip mo, nagiging reminder ang compliments na, oo nga, may nagawa akong tama, may nagkagusto sa ginagawa ko. Unti-unti nitong binubuo ang confidence mo. Practicein mo ito. Sa susunod na may magbigay ng papuri, huwag mong i-downplay. Huwag mong sabihin, ay maliit na bagay lang yun. Sagutin mo lang ng diretso, salamat, na-appreciate ko yan. Simple lang, pero malaking hakbang para tanggapin na karapat-dapat ka ring ma-recognize. Tandaan, ang pagtanggap ng compliments ay hindi tungkol sa pagiging mayabang. Ito ay tanda na natututo kang kilalanin ang sarili mong worth at doon nagsisimulang lumago ang tunay na confidence. Number 9. Gumawa ka ng bagong skill. Alam mo, isa sa pinakamagandang paraan para buuin ang confidence mo ay ang pagkatuto ng bagong skill. Bakit? Kasi bawat bagong bagay na natutunan mo ay nagiging dagdag puhunan ng tiwala sa sarili. Parang points sa laro, bawat skill na naa-unlock mo, mas lumalakas ang karakter mo. Bukod pa rito, natututo ka rin ng patience at persistence. Kasi sa umpisa, laging may challenges at errors. Pero sa bawat pagkakamali, natututo kang bumangon at mag-adjust. Ito rin ang nagtuturo sa'yo ng resilience. Isipin mo nung una kang natutong magbike. Sa umpisa, puro sugat, puro laglag, puro kaba. Pero nung una kang nakapagpedal ng diretsyo nang hindi natutumba, ang saya, di ba?
Hindi lang dahil natuto ka, kundi dahil napatunayan mong kaya mo pala. Ganon din sa ibang aspeto ng buhay. Kapag natuto ka ng bago, kahit simpleng pagluluto ng bagong recipe, pag-aaral ng instrumento, o kahit basic coding, nadadagdagan ng paniniwala mo na kung natutunan ko to, kaya ko pang matuto ng iba. At habang nagle-level up ka sa skills, nagkakaroon ka rin ng sense ng empowerment. Parang sinasabi mo sa sarili mo, kung kaya ko ito, kaya ko rin ang mas komplikadong bagay. At sa tuwing ginagamit mo ang bagong natutunan mo, lalo kang confident at mas motivated na harapin ang iba pang challenges sa buhay. Ang maganda pa rito, hindi lang skills ang nadadagdag sa'yo, kundi opportunities din. Halimbawa, natuto kang magsalita ng bagong language, bigla kang nagkakaroon ng chance na makipag-connect sa mas maraming tao. O kaya natuto kang mag-edit ng video, pwede mo itong magamit para gumawa ka ng content o side hustle. At kapag nagagamit mo na ang bagong skill na natutunan mo, mas lalo kang nagiging proud sa sarili mo. At habang natututo ka, nagkakaroon ka rin ng sense ng accomplishment. Parang nagsaset ka ng maliit na goal. At tuwing nakukuha mo, dumarami ang kumpiyansa mo. Kahit sa simpleng skill lang, nararamdaman mo na may control ka sa sarili mong growth. Isa pang bonus, natututo kang maging curious at open-minded. Kapag laging handa kang matuto ng bago, mas nagiging adaptable ka sa mga pagbabago sa buhay. At ang adaptability na ito ay malaking confidence booster. Kasi alam mong kaya mong harapin kahit anong sitwasyon. Hindi mo kailangan agad ng malaking skill. Huwag mong isipin na kailangan mong maging expert sa piano o mag-aral ng rocket science. Kahit maliit na bagay, basta bago sa'yo, malaking tulong na yon. Halimbawa, kung hindi ka marunong magluto, subukan mong matutong gumawa ng simpleng adobo. Kapag nakita mong kinain at nagustuhan ng pamilya mo, automatic boost ng confidence yon. Tandaan, ang utak natin ay parang muscle. Mas lumalakas kapag ginagamit. At bawat bagong skill na natutunan mo ay hindi lang dagdag kaalaman, kundi dagdag tiwala rin sa sarili mo. Kaya kung pakiramdam mo stagnant ka o gusto mo ng fresh boost sa confidence mo, simulan mo sa kahit maliit na bagong skill. Dahil ang bawat hakbang ay progress. At ang progress ay confidence. Number 10, magbigay ka ng tulong sa iba. Alam mo, minsan iniisip natin na para tumaas ang confidence, kailangan puro sarili lang ang i-focus. Ako muna, bago ang lahat. Pero ang totoo, isa sa pinakamabisang paraan para ma-build ang tiwala mo sa sarili ay kapag natuto kang magbigay ng tulong sa iba. Bakit? Kasi tuwing tumutulong ka, nararamdaman mong may halaga ka. Kapag nakapagbigay ka ng payo sa kaibigan na may problema o nakatulong kang magpasa ng bag sa isang matanda o kahit yung simpleng pagbukas ng pinto para sa iba, lahat ng yun ay nagpapaalala sa'yo na may kakayahan ka at may impact ka sa mundo. At hindi lang basta pakiramdam ng magaling ako, kundi nakikita mo rin ang resulta ng mga actions mo. Yung moment na may ngumiti sa'yo ang tao o nagpasalamat, parang instant feedback na may effect ka talaga. At bawat maliit na contribution ay parang patak sa dagat. Bawat patak may epekto. At sa kalaunan, malaki ang kabuuang epekto mo. Isipin mo yung pakiramdam kapag may taong nagsabi ng, "Salamat, malaking tulong ka." Hindi ba parang biglang gumagaan ang dibdib mo? Kasi doon mo nare-realize na kahit maliit, kaya mong gumawa ng pagbabago. At kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, unti-unti mong nakikita na hindi ka walang kwenta, kundi may halaga ka para sa ibang tao. Hindi naman kailangan grand gesture ang tulong. Hindi mo kailangan agad mag-donate ng malaki o magpakasakripisyo. Kahit simpleng makinig sa isang taong nangangailangan ng kausap o pagtuturo ng alam mo sa isang kaklase o kasama sa trabaho, malaking bagay na yon. Minsan, ang pinakamaliit na tulong ay nagdadala ng pinakamalaking impact sa buhay ng iba. Bukod dito, natututo ka rin ng empathy at patience. Kapag natutulungan mo ang iba, mas nauunawaan mo ang pinagdadaanan nila at natututo kang maging mahinahon sa bawat sitwasyon. Ang quality na ito ay hindi lang nagpapataas ng confidence, kundi nagpapalawak din ng emotional intelligence mo. At eto ang maganda, kapag natututo kang magbigay, mas lumalawak ang tingin mo sa sarili mo. Imbis na puro kahinaan mo lang ang nakikita mo rin yung strengths mo. Confidence is not just about believing you can achieve something for yourself. It's also about realizing that you can contribute something to others. And that alone boosts your self-worth. Kaya kung gusto mong i-boost ang tiwala mo sa sarili, tanungin mo rin ang sarili mo,
kanino ako pwedeng makatulong ngayon. Dahil minsan, sa pagbibigay, mas lalo mong natutuklasan kung gaano ka kahalaga. At habang tumutulong ka, unti-unti mong mararamdaman na kaya mong gumawa ng difference, hindi lang sa sarili mo, kundi sa mundo. At ang realization na yon ay isa sa pinakamalakas na fuel ng tunay na confidence.